So ang next natin gagawin ay ano naman, grid tie na solar setup. So pagka ganun pa rin, meron pa rin solar panel. Yan. Pero mas mas marami na yung solar panel na naka-series kumpara doon sa off-grid. Off-grid dalawa lang, ganun, tatlo. Tapos parallel naman yun. Pagka mga on-grid, hybrid, mataas na yan. Halimbawa, gagawa tayo ng 3 kilowatt na on-grid. Merong yung mga positive, negative. Yan, sa solar panel, positive, negative, positive, negative, positive, negative, negative. Kailangan yung buong nito, wattage, hindi lalagpas sa capacity nito. Depende kasi sa titignan nyo lagi sa nameplate. May mga inverter na pwede mong doblehin yung solar panel mo dito. Pwede kang mag 6 kilowatt, pwede kang mag 4.5 kilowatt, ganun. Depende sa specs ng solar inverter nyo. So tingnan nyo muna doon sa specs nya bago kayo bumili ng mga solar panel, pati yung kanyang hindi lang yung voltage ang titingnan nyo doon, yung current din, kung ilan yung maximum input nya. So kung halimbawa 13 ampere yung maximum input ng inverter, ay ang gagamitin mong solar panel ay huwag lalagpas sa 13 amperes na input ng inverter mo. So may losses doon. Bukod doon, yung mga inverter na iba is nag-error. So huwag kayong lalagpas. Halimbawa, ito yung inverter mo. Yan. 3 kilowatt na inverter. Huwag kayong lalagpas sa capacity na kaya nito. Yung input current tsaka input voltage. Halimbawa, sabi niya 500 volts siya, hanggang 500 volts lang siya. Or mas mababa ng kaunti. Kasi depende sa sa irradiance ng araw. Minsan lumalagpas doon sa standard, yung kung anong liwanag yung tinest nila doon sa solar panel mo. Minsan may mga instance na lumalagpas yung liwanag ng araw, kaya mas mataas din yung harvest mo, mas mataas yung capacity ng solar panel mo, pagka ganon. Lalagpas yung voltage mo, lalagpas yung current, syempre lalagpas din yung wattage mo. Tapos yan yung i-connect mo lang tong mga to in series na wag lalagpas sa capacity nito. Tapos yung nito, labas, may ganito yan eh. Ayan. So positive, meron siyang ganito na nandun sa dulo. Meron siyang ganito, negative, dito sa dulo. So yan, ganyan. Dito, ganyan. So yan. So ganun na lang. Naka-series. Tapos dudugtungan mo lang din. Ito na yung positive natin. Mapapansin nyo ganyan. Dudugtong mo lang din dyan. Dudugtong mo yan. Siyempre dadaan yan sa breaker. Dadaan sa DC breaker. Ganyan. Tingnan mo yung positive, negative. So susundin mo lang. Yan, positive, negative. Tapos siyempre ganyan sa kabila, pupunta na sa inverter mo. So after ng breaker, halimbawa ito yung breaker mo. Yan. Ito yun, ito. Gamitan ko na nga lang ng itim yung isa para yan ko. Pupunta dito. Yan. Tapos pupunta sa ating inverter. Wala nang solar charge controller to ha, kasi na to, grid tie na. So yan, ganyan.
pupunta rin dito. Importante guys ha, huwag niyong kakalimutan yung capacity ng inverter nyo bago kayo bumili ng mga ganyan, kung hiwa-hiwalay na kumpanya yung bibilihan nyo ha. Yung mga DIYers kasi mahilig magbili na lang ng bili. Tignan nyo muna yung mga available na specs ng solar panel, tignan nyo yung specs ng inverter, imamatch nyo yung input voltage nito, input current, titignan nyo dito sa nyo, kailangan mas mababa yung input current nito kaysa dito ha? Yung voltage kasi hindi na natin pag-uusapan kasi si series mo naman yon. Kailangan kung 500 volts ang kaya nito, hindi ka lalagpas sa 500 volts. Ganun. So ganyan lang. Kung naman, kung dual string yung inverter mo, ibig sabihin meron ka pang isang set ng ganito. So dito ko na lang sa baba ilagay. Yan. Pwede naman na hindi pantay ang bilang nito. Halimbawa 5 dyan, pwede dito 4, ganun. Depende sa inyo. Depende sa budget, ganun. Depende din sa capacity nito. Minsan kasi hindi, pagka pinagsama-sama mo to lahat is 3 kilowatt na. So hindi siya pantay. Pwede naman yon. So yan. Meron siyang another positive. DC ang guys ha. Ang solar panel ay negative 2. Yan. So negative. So isi-series lang din ulit ito. Ganoon. Yan. Tapos dahil dual string siya, meron siyang dalawang input na ganito na nakaabang dun sa ilalim ng inverter nyo. So yung positive din, dadaan din to sa breaker ha. Sige na nga, ilagay ko na lang din. Ayan. So breaker, may breaker din. Ganyan ang symbol ng breaker kahit pangit. Ayan. So tapos yung kanyang output ng inverter mo, meron siyang dalawang linya. Kung ito yung panel board mo, meron siyang siya, may breaker ng mga ganon. Ayan. Tapos ito yung pumunta sa service drop. No? Ito yung pumunta doon sa service entrance. Ito, halimbawa 60 ampere ito, 60. Tapos yung mga branches mo, na siya? Mga 20 sa lights, 20 sa lights, 20 sa outlet, 15 sa lights, ganoon. So mga ganun sa mga 30 sa aircon, ganoon, o 20 sa aircon, depende sa Tapos kukuha ka na lang din ng yung bakanting breaker, kahit naman saan dyan, kahit dito. Pero may nagsasabi na mas maganda pag pinakamalapit dito. So pwede mong gamitin ito or ito na lang. So ito na lang para mas maganda yung pagkakaano natin. So yan, papunta dito sa breaker na to. Siyempre kukumputin mo pa rin yun kung anong niya, 3 kilowatt over 230 volts. Yan, kung ilang ampere, so 15 ampere halimbawa ang na-compute natin. So yan, diretso sa panel yan. Tapos meron, wag niyo yung kakalimutan ito. Ang daming mga technician na nagkakamali, nagrereklamo ang customer. Ito ang importante sa lahat. Di baling hindi mo magawa ito, hindi mo mapagana, kaysa napagana mo ito pero mali yung lagay mo. Tapos madadagdag lang yung napoproduce ng solar panel mo, madadagdag sa bill. So sa halip na makabawas sa bill, lalong tataas. So merong communication wire, sensor na kailangan na makapunta doon sa isang line. So yan, yung current transformer, CT,
current transformer. Meron yang direction guys ha. Halimbawa, mula Meralco papunta sa bahay or bahay papunta sa Meralco, depende sa model. May halimbawa Solax, kailangan nakaturo doon sa papunta sa Meralco yung arrow ng current transformer. Pero kahit hindi mo naman tingnan yun, makikita mo dito sa display ng inverter mo kung halimbawa may araw, makikita mo dito sa display ng inverter mo anong napoproduce. Lagi bang maximum? Kung laging maximum, malamang baliktad. O kaya doon sa metro mo sa labas, sa halip na ang ikot, halimbawa yung metro mo sa labas mayroon siyang ganyan, tapos merong sa ilalim na gano'n, di ba? Pagka kumukuha ka ng Meralco ay ng power, ng energy doon sa Meralco, ang niyan, ang ikot is pag ganon. Pagka analog ha, pagka galing sa solar panel, iikot siya ng pabaliktad. O pagka umikot ng pabaliktad, ang gagawin nyo, baliktarin nyo na lang ito. Ibaliktad nyo ganon para hindi ito umikot. Ito, iikot ito, pero kung walang araw, yan, pag may araw dyan, dapat babagal ito o hihinto yung sa Meralco mo. Tapos pagka digital naman, makikita mo doon na bababa yung yung delivered mo, bababa yung current mo pagka naka-on na ito. Hindi siya tataas. Pag tumaas, ibig sabihin baliktad ito. Pagka yung reading doon sa metro mo, sa digital, halimbawa digital mo ganyan, is nakalagay doon 3, halimbawa 50, halimbawa na lang. Tapos nung inon mo ito, ay di dumagdag, sabi naging 500 na yan o 60, 70, baliktad dito. So kailangan itong 50 mo na to dapat maging mas mababa na siya, depende sa na-produce ng mo. So ang dami guys ng mga solar installer na dito nagkakamali sa orientation lang ng sensor. Yun, tatandaan nyo guys, yung babalik talin lang to.